Ngayon, pag-usapan naman natin yung weighted voting system. Ano ba to? Minsan kasi may mga election na yung isang voter ay mas matimbang yung boto niya kaysa sa ibang voters, no? Kaya siya tinatawag na weighted voting system. Ang ginagamit nating notation ay square bracket, 'di ba? Pero minsan ito rin naman yung ginagamit. So pwede rin naman 'yan. Pero madalas ito yung ginagamit natin. At yung letter Q dito, ito yung tinatawag na quota. Okay? At ano yung quota? The quota must be over the total, half the total weight. So, ibig sabihin kung ang total weights natin ay 100, ang kalahati niyan ay 50. So, yung quota dapat 51, 52, 53, and so on, basta hindi lalampas sa 100. At yung mga weights naman dito na nakalagay, okay, yan yung weights ng bawat voter. Bigay tayong example. A company has 4 shareholders. Si Mr. Eds, meron siyang share na 35%. Si Selang naman ay 20%. Si Mr. Ramil naman ay 31%. Si Miss Malu naman ay 14%. Now, there is a motion to decide where best to invest their savings daw. The company's bylaws define the quota of 59%. So, para makapag-decide, dapat ma-reach daw yung 59%. So, paano natin i-represent to using the voting system notation? Simple lang, no? Walang tayo ng open square bracket na ganyan. Okay? Tapos, yung quota natin is 59, so pwede natin i-represent yan as 59 na lang para mas madali, even without the percent. Tapos, si Eds ay 35. Ayan. Tapos, si Selang ay, 20. Tapos, yung isa ay 31. Tapos, yung isa naman ay 14. So, ito yung notation ngayon natin dito. So, ito yung first shareholder, ang weight niya ay 35, tas ito, tsaka ito. Siyempre, pagka pipili tayo kung sino yung nananalo, dapat siya yung over the quota. So, ibig sabihin, pagka si Mr. Eds tsaka si Miss Selang ay bumoto ng ang tawag dito, i-invest nila sa bangko, okay, ang total number of weights nila ay 55 lang kasi 35 plus 20 is 55. So, panalo ba sila? Hindi. Kasi nga, dapat umabot sila ng 59 above, diba? So, ibig sabihin, kailangan pa nila ng isang boto from the shareholder. So, pwedeng si third person to o kaya si fourth person. So, ganun lang yun binabasa. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay valid yung mga notation na nilalagay natin. Dapat nasusunod pa rin yung rule. Dapat yung quota natin ay tama. So, kung mapapansin nyo dito sa number 1, no, kung i-identify natin yung mga valid at invalid na weighted system dito, ang check muna natin ay yung sum ng mga weights. So, para makuha yung sum of weights, i-add nyo lang lahat to. So, 6 plus 7 plus 9 plus 3 plus 1. 6 plus 7 is 13. 13 plus 9 is 22. Plus 3 is 25, plus 1 is 26. Okay? So, yung total weight natin ay equal dito sa 26. Half of this is what? 13. Tama. Yung 10 is less than 13. Yung quota ay less than 13. Dapat daw kasi yung quota ay greater than 13 or pwedeng less than or equal to dun sa pinaka-total na weight natin na 26. So, ganyan. Ayan. So, dapat ganyan yung quota. Pero dahil yung 10 ay hindi pasok dito sa range na to, 13 to 26, this is invalid. Diba? Sa number 2 naman, ang total weights natin sa number 2 ay 1 plus 2, 3 plus 3, 6 plus 1, 7. So, 7. 7 divided by 2 is what? 3.5. So, yung 5, yung quota, rather, ay dapat greater than 3.5 daw. Ito yung half, no? But less than or equal to dun sa pinakamataas na total, which is 7. Ayan. So, alam natin, yung 5 ay pasok sa range na to because it's within 3.5 and 7. Therefore, this is valid system, a valid system. Okay? Dito naman sa third na given natin, pag kinuha natin yung total weight, 5 plus 8 plus 11 plus 1 plus 2, the answer is 27. Divide natin ulit sa 2 yan, it's 13.5. So, dapat yung quota is within 13.5, less than or equal to pwedeng 27. At obviously, yung 21 ay pasok sa banga. 'Di ba? So, this is a valid voting system.
At base nga dun sa nakikita nating notation, malalaman natin kung anong uri ng weighted voting yung nakikita natin. So, pag nakita nyo na equal lahat ng weights, pare-parehas lang lahat, ang tawag doon ay one person, one vote rule, no, or type. Dito naman, kung mapapansin nyo dito, 19 yung quota natin, di ba? Tapos merong isang voter dito na lampas na agad siya sa quota. So, pag ganun, ang tawag dito ay dictatorship type. Kasi nga, pwede niyang i-dictate yung kahit anong anong tawag dito. Pwede niyang i-dictate yung kahit anong panukala na gusto niya o kaya naman yung kahit anong election pang mangyari. Siya, yung masusunod pa rin ay yung magiging decision niya. Okay? Dito naman sa null system, kung mapapansin nyo, pagka tinotal nyo to, okay, 5 plus 9 plus, anong tawag dito, plus 2 plus 2 plus 1, the answer is 19, di ba? So, kung mapapansin nyo, 19 is less than the quota. Hindi pwedeng mas mataas yung quota dun sa total ng mga weights. So, ibig sabihin, this is a null system or yung invalid na sinasabi natin kanina. Meron naman tinatawag na veto power system. Dito sa type naman ng weighted voting na to, hindi pwedeng hindi boboto yung isa sa kanila. Kahit na unequal yung mga weights nila, pag ito hindi bumoto, hindi marireach yung quota. So, ibig sabihin, kailangan talaga lahat sila ay boboto, kumbaga, para merong manalo or mapiling decision. Ito naman yung mga terms na kailangan natatandaan natin pag nakakita tayo ng mga weighted voting notations. Una tinatawag na coalition. So, pag nag-set ka ng mga voters, either for or against a particular resolution, coalition yung tawag doon. Okay, kumbaga, nag-grupo-grupo lang yung mga voters. Yung dito naman, merong tinatawag dalawang uri ng coalition, no? Yung winning tsaka losing coalition. Yung winning coalition, syempre sila yung set of voters na napili yung kanilang tawag dito, yung kanilang panukala kasi nga sila yung nanalo. At syempre, yung hindi naman nanalo ay tinatawag na losing coalition. Meron din tinatawag na critical voter. A voter whose departure from the winning coalition naman makes it a losing coalition. So, halimbawa, nanalo na yung winning coalition nga, di ba? Kaso may isang umalis na voter. At nung umalis yung voter na yon, okay, naging losing coalition sila. So, yung voter na yon ay critical voter. Kasi nga, meron naman kasing mga voter na kahit umalis pa sila dun sa winning coalition, walang effect yun dun sa pagkapanalo nila sa election. Okay? Yung pangalawa naman, tinatawag na dictator. So, a voter who has a weight that is greater than or equal to the quota. So, kagaya dun sa example natin kanina, mas yung isang voter dun ay sapat na para makakuha ng lampas quota na sa election, di ba? And then, meron din tinatawag na dummy. A voter who has no power and never a critical voter. Hindi naman ibig sabihin na hindi siya importante, no? Kung baga kasama siya dun sa election, pero yun nga lang, no? Kahit nabumoto siya o hindi, kahit mag-absent siya o hindi dun sa election, walang mangyayari, hindi ma-apektuhan yun nung decision ng body. Okay? At kung gusto niyo namang malaman yung number of possible coalitions, kasi nga, eto, no? Kailangan nung malaman minsan yung mga coalitions. Kung gusto niyo malaman yun, ito yung formula. 2 raised to n minus 1. N is just for the number of voters. Let's try this example. Given this voting system, what is the quota? So, dito makikita natin yung ating quota ay 17. Next naman, how many voters are in the system? So, ito yung voter 1, voter 2, voter 3, voter 4, then voter 5. Oops. So, yan. So, ibig sabihin, we have 5 voters. So, pasok siya. Sana ba yun? Ayan. Now, what is the weight of voter 3? So, dito, ito yung voter 3 natin. Ang weight niya ay 5. What is the weight of the coalition naman? Voter 4 and voter 5. So, dito, voter 4, voter 5, 6 plus 10. Their weight is 16. So, if you notice, no, yung coalition, ginamitan ko ng braces, no, para makita nyo na coalition yung tinutukoy natin dito. Okay, so dito naman, yung coalition ba daw na to ay winning? Tignan natin, 1, 2, 3, 4. So, pagka in-add natin yan, ito, 1, 2, 3, 4, ayan. 2 plus 3 is 5 plus 5, 10 plus 6, 16. Oops, 16 is less than 17. So, yung sum ng weights nila hindi umabot sa quota. So, this is not a winning coalition. Now, which voters are critical voters in the coalition daw na 3, 4, 5? No, voters 3, 4, 5. So, pag ginawa natin yung weight nila, that's 5, 6, and 10.
Ngayon, ganito lang naman yan. Winning coalition muna ba to? Kasi hindi naman sila pwedeng maging critical kung di sila winning coalition. So, 5 plus 6 is 11 plus 10, that's 21. So, this is a winning coalition nga. Ngayon, tanong, pag halimbawang tinanggal ko si 5, winning coalition pa rin ba sila? Hindi na, no? Kasi 6 plus 10 is just 16, which is below 17. So, ibig sabihin, yung third voter natin is a critical voter. Ngayon, baliktarin naman natin. Ay, hindi naman baliktarin pala, no? Yung 6 naman ang tanggalin natin. Yan, winning coalition pa rin ba yan? 5 plus 10, 15, hindi na. So, ibig sabihin, no? Critical voter din si fourth voter. And finally, pag si 10, tinanggal ko, ganun din, hindi na siya winning coalition. So, critical voter din yan. So, ibig sabihin, no? Hindi pwedeng mawala yung 3, 4, 5 kung gusto nilang makabuo ng winning coalition. Dito naman sa last question natin, how many coalitions can be formed? Well, yung formula lang natin ay 2 raised to n minus 1. So, ang n natin dito ay 5, yung number of voters natin. Okay? So, 2 raised to 5 minus 1. 2 raised to 5 is 32. Minusan mo ng 1. So, we have 31 possible coalitions. Ito namang tinatawag na Banzhaf Power Index ay ginagamit natin if we want to determine the power of the voters. Ang formula lang natin ay number of voter V. For example, yung V yung ating voter, no? Voters V is critical over the number of times any and all voters are critical. Okay, bigyan na lang tayo ng example. Okay, dito in the weighted voting system given, determine daw the Banzhaf Power Index of each player. So, tawagin natin itong voter 1, voter 2, tsaka voter 3. Ngayon, para malaman natin yung total number of coalitions na meron tayo, we have 3 voters. So, this is 2 raised to 3 minus 1. So, we are expecting 7 coalitions, no? Yung mga coalitions na pwedeng mabuo, pwedeng yung sarili-sarili lang nila, no? Ito yon. Pwedeng itong 5 na to. Pwede rin itong coalition for 2. Tapos, pwede rin naman na magsama si 12 tsaka si 5. Actually, V1 tsaka V2 yan, no? Tapos, pwede naman si V1 tsaka si V3. Ayan. Pwede rin naman bumuo ng coalition, sino? Si 5 tsaka si 2 or V2 tsaka V3. Ayan. Siyempre, pwede naman sama-sama sila lahat, no? Bumuoto sila. Form sila ng coalition. Walang problema. Ayan, so kung bibilangin natin yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito yung mga in-expect nating coalitions. Pero hindi lahat yan ay winning coalition. Kapag ka dinidetermine natin yung BPI, dapat alam natin yung mga winning coalitions. So, definitely yung 12, no, hindi siya pwedeng manalo, tsaka yung 5. Yung 2 hindi rin pwede. Etong 12 tsaka 5, pag nagsama yan, 12 plus 5 is 17. So, winner sila. This is a winning coalition. Yung 12 tsaka 2, hindi sila winning coalition. So, hindi pwede, no? Okay. Dito naman, 5 plus 2, hindi rin. Tapos, ito naman, 12 plus 5 plus 2. Oh, sagrado. Winning coalition ito. Ngayon, na-determine na natin yung dalawang winning coalitions. So, winning coalitions. So, yung una, yung 12 tsaka 5. Okay? Tapos, yung pangalawa naman, yung coalition ng 12, 5 tsaka 2. And obviously dito sa unang winning coalition natin, ang mga critical voters natin dito. Okay, 12 tsaka 5. Pag inalis ko yung 12 or 5, either of them, pag nawala dun sa coalition na to, automatic hindi na sila mananalo, 'di ba? So 12 tsaka 5 ay si V1 tsaka si V2, 'di ba? 12, 5. Tapos dito naman, alin ang critical voter? Pag inalis ko si 12, no, mananalo pa ba yung 5 tsaka 2 na natira? Hindi na. 'Di ba? So ibig sabihin, si voter 1 ay critical. Pag inalis ko si 5, hindi na rin sila mananalo. So V2 critical siya, 'di ba? Pero yung 2 pag inalis ko, winning coalition pa rin ba sila? Yes. So ibig sabihin si 2 ay hindi winning coalition. Ayan. So ngayon, kung mapapansin natin para makuha natin yung B pala yan, no? Yung BPI natin para halimbawa sa V1, okay? Kailangan natin bilangin kung ilang beses siya naging critical. So, dito, critical siya dito, tsaka sa coalition na to. So, that is 2. Over, ilan ba lahat yung critical voters? 1, 2, 3, 4. O ilang beses sila naging critical voters? 1, 2, 3, 4. So, bilangin nyo lang lahat ito.
So, apat lahat yan. That is over 4. 1/2 or pwede nating interpret as 50%. Okay? Yan. O kaya 0.5. Lahat na ng possible. Pwede rin naman na yung BPI natin para sa voter 2 o voters 2, no? Ay, voter 2, tama, no? Okay, ilang beses siya naging critical? 2 beses din. 2/4 din siya. So, 1/2 or 50% din yan. Or 0.5. At bago natin makalimutan, kailangan din natin syempre hanapin yung BPI ni voter 3. And unfortunately, no, di siya naging critical voter. So, 0 yung kanyang BPI or index. So, pwede nating sabihin dito na si 2 ay possible na dummy. Yan, no? Kasi sa kahit anong coalition, no, kumbaga hindi magiging winning coalition yung pupuntahan niyang coalition.